Low sound, sound. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ginusto ko talaga yung topic pong yan. Bakit bawal ang tattoo? At gusto ko huya talagang pag-aralan. Si Kuya Eric pa dapat bago ako. Since meron lang ang mapapatapat sana sa akin yung Valentine. Ay, ayoko nun. Hindi ba? Ito talaga ang gusto ko, bakit bawal ang tattoo? Kasi dati, nung ako nasa backsliding, muntik na rin na magpatato. Muntik na rin magpatato. Kasi nga arts, mahilig ako sa arts, ay maganda naman nga tingnan. Pero ito yung katotohanan na binigay sa akin ng Panginoon at exciting para sa akin. Kaya samahan niyo ako dito, tayo po'y tumindig. At basahin muna natin ang ating Bible. Buksan niyo po yung Bible sa Leviticus chapter 19, verse 28. 19:28. Yan. Sundan niyo po ako. Babasahin ko po. Ganito po ang sabi. You shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you. I am the Lord. Tayo po muna mag-pray. Panginoon Diyos, magandang hapon po. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat din, Panginoon, sa privilege na ito. Sorry po sa aming mga kasalanan. Turuan niyo po kami na magkaroon po ng bukas na isipan patungkol sa ganito pong bagay. At salamat din, Panginoon, we are open sa mga members po why God Disabled Baptist Church don't accept at don't tolerate sa mga ganito pong bagay, Panginoon, sa mga ganito pong usapin. Kaya bigyan niyo po ang bawat isa ng malawak na pangunawa, maging ako din po, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pwede po kayo po. Bakit bawal ang tattoo sa GABC? Ito, exclusive talaga to sa God Disabled Baptist Church. So sa atin. So kung may nanonood man po dito na hindi taga God Disabled Baptist Church, Taysan, hindi ko alam kung ang Talisay tsaka Tabangaw pinapayagan nila. Hindi ko alam. Pero sa atin talaga, nakalagay dyan, malinaw na malinaw, bakit may may slides po tayong inihanda. Bakit bawal ang tattoo sa GABC? Tingnan po natin yung mga ilang pictures. Sige, meron po akong sinend na PowerPoint ng konti. Para at least makita natin paano nga ba ito kaganda sa paningin ng iba at gano'n naman ito kasama sa paningin ng iba. So, titignan natin ito ng patas para at least hindi tayo bias sa pag-aaral. Sige lang po. Yan. Ayan, kita niyo ba? Yan ay mga pictures na pinagkukuha ko lang, pero yun din ang gagamitin natin. Tingnan niyo, yan ay katawan ng tao, yan ang mga tattoo. Tingnan niyo, may matanda, may mga binata, iba-ibang. Ayan ay kung titingnan lang natin bilang normal na paningin, basta drawing lang. Pero yan ay may mga patterns at yan ay may mga meanings yan. Hindi yan basta tattoo ng walang reason. So may mga reason ng bawat tao. Why do they get tattoo? Tingnan po natin. Atin muna i-define what is tattoo. What is tattoo? A tattoo is body art that stays on the skin for a long time, often for life. Ito ay, pag nagpalagay ka niyan, lifetime na yan kasama mo. Okay po? Tingnan po natin. What is the process of tattooing? A tattoo is a permanent mark or design made on the skin by inserting ink into the dermis, the deeper layer of skin, using needles. Nung kami senior high school ni S, kami inutusan ng ma'am sa aming, STEM ako dati, STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Inas kami, gagawa ng invention. Ito, bida-bida ang inyong lingkod. Naggawa ko. Improvised tattoo machine. Aking ginawa. Naggawa ko, kumuha akong ballpen HBW,
Kumuha ako ng dynamo, kumuha din ako ng mga need ng mga karayom, pinagsama-sama ko. Hanggang sa nakabuo ako ng improvised tattoo machine nung ako high school. Kasi nga mahilig ako sa arts noon. Hanggang sa pinakita na, ito mga kagrupo ko, okay, ako nang bahala. Binuksan tunog helicopter, taka. Nakakatakot tingnan, pero at least nagwa-work. Yun yung, ang process ng pagtatato, sinasawsaw yan, tapos itutusok yan. 1,000 times yan. Hanggang sa mabuo yung art na gusto mong ilagay sa iyong katawan. So, nakalagay dyan ay inserting ink into the dermis. So, malalim na, di ba ang ating skin, hindi lang naman yan first layer eh. May second layer din yan. Tutusok yan doon hanggang sa yung ink ay kumapit na doon at makasama mo na yan habang buhay. Tingnan pa natin. What is tattoo? We define, it is a body art. At yung process ng tattoo, ito yung inserting ink into the deeper layer of skin. Pero curious ang tao, why do people get tattoo? Titingnan natin, bakit nga ba ang tao ay nagpapa-tattoo? Yan yung 3 reason. So ang pagtatattoo pala, ang bawat tao ay may reason. Papatak yan sa cultural, traditional, at social. More on lecture tayo dito kasi nga, ang hapon naman ay Sunday school eh. Cultural, traditional, and social. Unahin natin ang cultural. Why do people get tattoo? Sa cultural, ganito. Ang pagtatato, kilala niya yan. Napapanood natin yan sa Eyewitness. Na Jessica Soho din yata yan. Siya si Apo Wang. Siya isang Pilipino. Bakit siya nagtatato? Ang sabi diyan, ito'y tribal entity. Pagkakakilanlan, social status, cultural continuity, and protection. So, para sa kanila, ang tato, para kay Apo Wang, sa But-But tribe sa Pilipinas, ito ay tribal entity, social status, cultural continuity, and protection. Tingnan po natin yung sunod. In some of them, tattoo is heritage, not rebellion. Diba? Kung titingnan natin, pag ang isang tao ay may tattoo, parang rebelde sa magulang eh, diba? Pero pagka ang mga taong ganito ay nagpatato sa But-But tribe, ito ay heritage. Hindi ito rebellion para sa kanila. So when we say tattoo in cultural, who it belongs to and what it represents. So ang pagtatattoo pala, pag sa cultural na aspeto, hindi ito uri ng rebellion. Ito ay isang kultura nila na dapat na ipapasa. So yun yung sa cultural. Tingnan natin yung example, yung mga pictures ng cultural at paano ito ginagawa. Yan. Tingnan nyo, naglagay ako dyan ng isang adult at ng isang bata. Kasi nga sa cultural, kahit bata, kailangan ka lagyan. At yun yung process na yan. Stick, ginaganyan yan. Parang itong stick, ginaganto. Pinapalo. Pinanood ka yan at gayaan mismo yung ginagawa. Para siyang tinik ng malaki na ewan, tapos may kawayan at tinampas yung kawayan. Mano-mano. Mano-manong tinatato yan. Unlike sa panahon natin ngayon, ay technology na, device na ang gamit, pero sa kanila, sa But-But tribe sa Pilipinas, at meron pa, hindi lang sa Pilipinas, gayaan yung paraan ng kanilang proseso kasi nga ito ay heritage. Minamana ito. Tingnan natin yung traditional naman. Ayan yung sa cultural. Traditional, ito. Kung tingnan nyo yung mga style ng tattoo, yan ay makikita nyo yung mga pattern. Sa traditional naman, it focuses on technique and styles. At when we say traditional tattoo, how it looks and how it's made. So nakafocus ito kung paano ito ginawa. Regardless sa anumang uri ng race yan. Gusto lang nila magkaroon ng body art at ma-experience nila yung technique and styles kung paano ito ginagawa. Tingnan niyo na, tingnan niyo examples. Tingnan niyo. Alam niya, di ba sa mga Yakuza? Pag ay Irizumi, kung anong basa doon. Tapos yung isa ay Polynesian. Tingnan niyo yung mga pattern. So yan ay hindi yan basta tatong kanto. Alam yung tatong kanto? Hindi yan basta tatong kanto. Yan ay traditional. May mga meaning po yan. Yung mga pattern sa Polynesian, yan ay yung mga pattern nila eh. Hindi yan basta ginuhit-guhit lamang, kundi may meaning para sa kanila yan at gusto nila ma-experience yung technique paano ito ginagawa. Bakit nga ba ang ganda nito? Kasi kung ako titingin, napakaganda po niyan. Kung ako titingin.
Eh kayo, di ko ho alam. Kasi mahilig nga po ako sa arts. Maganda po yan kung ako ang titingin. Pero kaso pangit sa katawan na eh. Tingnan niyo po, iba-ibang style at iba-ibang techniques po ang ginamit diyan. Hindi, ang tattoo po, hindi basta yung ginagawa. Yan po, may mga process pa. May paglilinis pa dyan, may cleansing, may curing pa yan. Ano po? So, napakagaling ng gumawa nito. So, hindi ko kino-comment yung gumagawa ha. Ako'y nahanga lang bilang nakakita ng mga ganyang arts. Tingnan naman natin yung isa pa. Sa Why Do People Get Tattoo? Una, cultural, traditional, at ito yung modern na modern ngayon. Social, arts, and aesthetics. Pag may tinanong po kayo sa panahon natin ngayon, sasabihin nila, ba't ka nagpatato? Ano yan? Arts. Sasabihin nila, tatas ang damit. Arts. Sasabihin nila ganyan. Di ba? May natanong na ba kayo, ang dami ko nakakausap ng ganyan, bakit nagpato ng ganyan? Arts. Arts pa. Joke lang. Yan yung sa panahon natin ngayon. Kaya nga, kahit nga nung batch namin talaga, napakadalang, mabibilang mo sa 5 daliri ang estudyante nung panahon namin ang may tattoo. Pero sa panahon ngayon, high school, arts. Wow, arts daw. Pero why do people get tattoo? Sa social, sa panahon ngayon, expression nila ito ng arts at aesthetics. Alam niyo ba aesthetics? Alam to ng mga Gen Z. Aesthetics. Di ba? Mga pauso. At tingnan natin kung anong klase. O, itong style ng mga aesthetics na tattoo naman. Yan. Kita niyo yan? Kita niyo yan? Aesthetics. O, di ba? Pero arts yan. Sa social. Tingnan niyo yung pagkakaiba. Sa cultural, may meaning. Sa traditional, may purpose. May purpose yung dalawa. Pero pagdating sa social, basta mo kang astig, pwede na. Di ba? Basta mo kang astig tingnan, sige, ilagay mo sa aking katawan. Pero yung choice naman yan, sila din napili yung arts na yan. Ano? Yung basta sa tingin nila, tatanggapin sila lang masa at mag-iiba yung kanilang dating pag sila ay may ganyan. So yan yung 3 reason why do people get tattoo. 3 reason, cultural, traditional, and social. So maalin, kung kayo nagpatato, hindi ko alam kung meron man sa atin, pero sana hindi ko mabangga ang inyong ego mamaya-maya. What is tattoo in the history? Tingnan natin, atin lang dinefine, atin lang sinilip. Paano nga ba ito, bakit nga ba may tattoo at ano ang kanilang, ba't sila nagpapatato? Sa history po, ganito po ang tattoo. Sa history naman, tingnan natin ha, it is meaningful and have served its function. So sila ay nagpapatato. Di ba kanina kay Apo Wang, nakalagay doon kay Apo Wang, sabi na Apo Wang ay ano eh, ito ay cultural continuity and protection. Paano magpo-protect itong tatong ito? Ano yun, mabubuhay yung dragon? Poprotektahan ako? Hindi po ganon. Pero sila ay may mga ritual at may mga sinisimboluhan bakit sila nagpapatatong ganyan. Halimbawa, ganito. Halimbawa, ako ay nagpalagay ng cross. Takot ako sumultong, papalagay ng cross. Protection yon. Diba? So, same sense. So, ganon din. Noong unang panahon, people get tattoo in the history because they know na merong itong function. At sa history din, ating tatanungin, but how one may view it is meaningful and serve its function. Ito po yan. Tingnan natin, ito'y panahon nila Methuselah. Kaso hindi siya Hudyo hindi siya Hebrew. The oldest known tattoos were found on Otzi, the Iceman. Siya yung nasa history na na-discover, itong taong ito ay may tattoo na. Kasabayan ng nabubuhay nila Methuselah. Antediluvian period. Bago pa magkaroon ng worldwide flood. Panahon din nila Noah. Di ba, magkakasabayan si Noah, Methuselah, nauna lang si Methuselah. Panahon na ng Noah, 3 millennium before Christ era, na-discover ng mga panahon ngayon sa taong ito, na meron ng isang tao noon, hindi, isa lang kasi nakita eh, merong tao na meron ng taglay-taglay o meron ng nakalagay sa kanyang balat na tattoo. At ito yung Otzi the Iceman. Sa tribe yan. His tattoos were likely used for healing or pain relief. This shows tattoos began with function, not decoration.
Kita niyo po, paano malalaman ng tao na ang tattoo ay may function? So noong unang panahon, sila ay naniniwala na pag ikay meron ito ay healing, ito ay pain relief, ito ay protection. Yun po yung nakita dito sa pag-aaral kay Otzi Eisman. Tingnan pa natin sa history din, yung mga civilization. Sa ancient Egypt, tattoos linked to protection, fertility, and religion. Di ba, kapitbahay ng Hudyo? Ang Hudyo ay pumunta sa Egypt sa Bible, di ka? Sa ancient Egypt daw, ang tattoo ay linked to protection, fertility, and religion. So nagpapalagay sila ng mga ganon kasi they believe na mapoprotektahan sila yung pagbubuntis at yung sa kanilang religion. Sa China, ito, tattoos sometimes used as punishment marks. Sa Japan, tattoos develop into irezumi, a respected art form. Meron pa akong nakita di ko lang sa China o Japan yon. Pag ikay may tattoo, ikaw ay isang kriminal. Palatandaan na ikaw ay isang kriminal, meron kang tattoo. Sa prison yon, nilalagyan lang. Every prison, lalagyan ng tattoo. Pam, kriminal ka. So may function talaga. Noong unang panahon, may purpose talaga bakit tinatatuan ng tao. Sa history, tingnan din natin. Sa tribal and indigenous societies in places like Polynesia and the Philippines, tattoos showed identity, bravery, rank, and belonging. Warriors earned tattoos through courage and achievement. Sila Lapu-Lapu. Di ba warrior yan, tattoo. Madami siyang tattoo. So ang tattoo para sa kanila sa Pilipinas ay nagpapakilala na ako ay Pilipino, ako ay matapang, at ito ang aking rank. At ako ay patunay na warrior dahil ng aking tattoo. So yun ay mga nagpapakita na yung tattoo ay may sense noon, may function, nagsaserve ng function noon. At meron pa ang ganito. Alam niyo ba yung mga bar, yung 1, 2, 3, 4, 5, tapos ganun? Minsan, di ko alam kung saan ako napanood yun ginuguhitan lang ka ng sarili, napatay ko isa. Napatay ko 2. Napatay ko 3. Binibilang nila sa kanilang katawan. So may function talaga. Ito pa, sa Western and Christian influence, dito na, sumingit na ito. Later, tattoos mark slave and criminals. So ang mga slaves at ang mga criminal noon ay nilalagyan. 'Di ba? Halimbawa, ang baka. Nakita ba kayong bakang may tattoo? 'Di ba? 'Yun ay ibig sabihin ownership. So ang tao pagka-alip noon, nung alipin, nilalagyan ng marka, tinatatuan. Ibig sabihin, you are mine. This is mine. This is my property. Later, Christianity discouraged tattooing due to its association with pagan rituals, causing tattoos to decline in Europe for centuries. Sa modern era naman, ito sa panahon natin ngayon. Today, tattoos are widely accepted as art, memory, culture, and self-expression. Ang laki ng pagkakaiba, no? Ang laki ng evolution. Ang laki ng pagkakaiba. Dati ito, may symbol, may meaning. Hanggang sa dumating yung panahon ng mga paastig. Arts ito pare. Puro ganyan. Pero kung titingnan natin, pag ikay nagkaroon ng tattoo, it can have a big impact in your life. Magkakaroon to ng big impact sa ating buhay. Bakit? Sa iyong life, sa iyong career, at sa iyong social life. Paano naman ito magkakaroon ng big impact sa aking buhay? Makikita ka ng iba, nakakaiba. Dati, nung ikay wala pang tattoo, ay makikita nilang yung buhay. Parang napakalinis. Pero nung ikay nagpalagay, parang bumangis ang iyong tingin. Naging matapang katingnan, diga? So may big impact sa iyong career. May mga trabaho na hindi tumatanggap ng taong may tattoo. Kaya nga ang aming mga magulang, dinidiscourage talaga kami, pinapagalitan talaga kami, sinasabon kami, pag may sumagi sa amin na kami magpapatato. Pero ang kapatid ko nga, daig pa kami. Kaya isa-isang babae, siya pa ang madaming tattoo kaya sa amin. Kaya nga, sa buhay, may impact sa ating career at sa ating social life. Makikita ka nilang astig, pero yung iba naman hindi. I-discriminate ka, yung iba naman, i-comment ka, ang astig naman parang yung tattoo. O, diba? So, it can have a big impact in your life. Pero, if it is meaningful and serve its purpose, then, bakit bawal sa GABC? Bakit bawal sa GABC ang tattoo? Nakalagay po sa ating slide yan.
Kung sa history ito ay meaningful at nagsoserve ng ating purpose, bakit bawal sa GABC ang tattoo? Bakit bawal sa God's Able Baptist Church? Sa atin, hindi ko alam. Kung kayo meron na, makinig lang po kayo. Bago kayo maligtas, kung meron na kayo, bago kayo maligtas, makinig po kayo. Pero bakit nga ba sa God's Able Baptist Church ay bawal ito? Pero sa ibang church, pwede ito. Sa Amerika, nakakapanood ba kayo? Mga pastor, ang daming tattoo. Sa ibang church, walang problema rin. Pero bakit sa exclusive sa God's Able Baptist Church, na ang tattoo ay bawal? Ating titingnan, 3 bagay lang to. Madali lang po ito. Lagi tayong magbabalik sa kung ano talaga sinabi ng Bible. Huwag kang babase sa iyong nalalaman lamang. Babase ka sa kung ano sinasabi ng Bible. Kaya nga meron tayong sola scriptura, foundation of our faith. You go back to the Bible, what does the Bible says pagdating sa ganitong bagay? Number 1, number 2, and number 3, nakalagay dito, God doesn't want it, God's temple, God's living sacrifice. So yun yung 3 ating deadwell. At titingnan natin, bakit sa GABC? Bawal to. Sana nakuha nyo na agad yung punto ko. God doesn't want it. Sa Leviticus chapter 19 verse 28, tingnan muna natin yung context. Ang context po sa sa Leviticus chapter 19 verse 28, ang mga Hebrews noon, together with the neighboring people, ang mga tao noon na hindi Hebrew, pag sila'y namamatayan, nagkakat sila at nagpiprint sa kanilang katawan. Expression, they mourn for the dead. Kasi ang sabi ng verse 28, ganito. Ang sabi ng verse 28, tingnan niyo po, ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you. I am the Lord. So, mga verses natin nakalagay din sa screen. Habulin niyo na po ako. Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead. So, binanggit dito yung for the dead. So, mahalaga yung phrase na yan, yung word na yan, para maunawaan natin bakit ang tao ay naglalagay ng tattoo o mark sa kanilang katawan. Kasi nga, yung pagtatattoo ng mga neighboring country ng mga Hudyo noon ay expression nila ng pagmumorn o pagluluksa sa mga namatayan nila. Kaya nga sabi ng Diyos, sa mga Hudyo, sa Hudyo ito binigay huwag kang maglalagay ng print sa iyong katawan. Tapos binanggit ng Diyos, I am the Lord. So yung inutos ba sa, ano sabi ng Bible? Ito ay ipinagbawal ng Diyos sa kanyang mga tao. Kayo ba ay tao ng Diyos? Kung kayo ay tao ng Diyos, masama bang hindi sundin itong utos ng Diyos? Hindi man ako Hudyo. Bakit ako makikinig dyan? Kung tao ka ng Diyos, dapat nating ina-adapt din yung utos ng Diyos sa kanyang mga tao noon at hanggang sa panahon ngayon. Kaya nga, kung ang pinagbabawal ito ng Diyos sa mga Hudyo, since tayo ay Christian and we claim that we are sons of God, child of God, dapat ding ina-adapt din natin to. Bakit? God doesn't want it. Ayaw nga ng Diyos sa mga Hudyo na magpatato. Ay lalo na ngayon, tinubos ka, inampun ka ng Diyos, anak ka na niya, ayaw din niya na meron kang tato. Hindi yan ang gusto ng Diyos. Bagaman, ang ibang simbahan, paayag sa ganyan, walang problema sa ganyan eh. Expression nga ito eh. Ito ay, basta tama ang motibo. Teka, ano ba sabi ng Bible? God doesn't want it. Ano pa sabi ng Bible? Because it is pagan practice. Kaya pala ayaw ng Diyos na ang bawat anak niya ay magpapalagay ng mark sa kanyang katawan, ito ay hindi practice ng mga mananampalataya. Ito ay practice ng mga pagano, ng mga hindi tao ng Panginoong Diyos. Kaya nga sa Leviticus 19:28, kailangan natin maunawaan yung context na ang gumagawa niyan, na alam ng Diyos at alam ng mga Hebrew noon, na practice yan ng mga neighboring country at hindi yan practice ng Hudyo na ibinigay ng Diyos, kasi nga yung practice niyan ay sa paganong practice. Hindi yan practice ng mga mananampalataya ng Panginoong Diyos. So, what does the Bible says about it? God doesn't want it. Number 2, bakit bawal ang tattoo sa GABC? Dahil tayo ay God's temple. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Ang sabi ng Bible, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God,
and ye are not your own. Verse 20, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Kung ano ang templo ng banal na Espiritu, yun na yan. Huwag mo nang i-modify. Huwag mo nang dagdagan. Huwag mo ang templo, pwede mong gawing mansion yan. Kumain ka na madami, palakihin mo. Joke lang. Pero huwag mo nang i-modify yan. Huwag mo nang lagyan ng mga decoration na kala mo'y maganda. Hindi. Kung ano ang tinahanan ng banal na Espiritu, kung ano ang nadatnan ng banal na Espiritu, yan ang templo ng Diyos, kailangan mo yang i-maintain, kailangan mo yang ingatan, dahil yan yung gusto ng Panginoong Diyos at ikaw ay templo ng banal na Espiritu. At yung katawan na yan na tinubos ng ating Panginoong Diyos, yung templong yan at tinitirhan ng banal na Espiritu ay binili ng napakagandang halaga. Therefore, ito ang command sa atin, since we are God's temple, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Apostrophe S means ownership. Ibig sabihin, hindi ka na sa iyong sarili. Pag-aari ka na ng banal na Espiritu. Kaya nga pag may naiisip kang bagay, parang may kulang sa aking katawan. Mukhang astig pag ako nagpalagay ng heart dito. Oy, teka, hindi tayo sa ganyan. Kaya nga ang God Disabled Baptist Church ay nagtuturo po ng mga biblical principle para hindi tayo isang araw tayo din naman kasi magdudusa eh. Kaya nga mapalad tayo na sa God Disabled Baptist Church ay hayag-hayagang ina-expose yung mga ganitong bagay. Kung may nakikita man kayong ligtas na may mga ganyan na, huwag nyo nang tularan. Huwag nyo tularan. Bakit? May impact ito sa ating buhay at napakalaking impact are. Ano po? Number 3, what does the Bible says about getting tattoo? God's living sacrifice. Ito maganda. Una, bakit bawal sa JABC? Kasi malinaw sa Bible po ang ating pinagbabasihan. Ating i-define kanina, nakita natin na meaningful nga naman to eh. May purpose nga naman eh. Pero hindi naman tayo nabase doon. Nabase tayo kung ano nga ba talaga ang sinabi ng Bible. Kaya nga kung mananampalataya tayo, magkaroon tayo ng basehan. At ang pananampalataya requires obedience. At ang pananampalataya natin ay dapat nakasalig dito sa prinsipyo ng Biblia. Ngayon, bakit ang mga Kristiyano dapat ay hindi nagtatato? Kasi nga, ang sabi dito, God's living sacrifice, sa Leviticus 19 verse 2, ang sabi po, speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, ye shall be holy, for I, the Lord, your God, am holy. Verse 2, sinabi ng Diyos, nagpakilala, bago sabihin yung mga prohibited acts, sinabi ng Diyos, magpakabanal ka. At pag sinabi nating banal, ito ay set apart, ito ay unique, kakaiba. Huwag ka nang gumaya doon sa iba na madumi ang katawan. Maging malinis ka. Because I, the Lord, your God, am holy. Kaya nga pagdating dito sa Romans 12:1-2, ito naman ang gusto ng Diyos sa atin. Since you are God's people, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ano sabi ng Bible? Present your bodies a living sacrifice. Di ba malinaw sa Malakay din, kung inyo nabasa, matutuwa ba ang Diyos pagka hinahandugan natin ng mga pilay na kambing, na pilay na tupa? Ang mga mayor kaya pag binigyan natin ng uhuging manok, matutuwa kaya yon? Di ba hindi? So ganun din ang Diyos. Halimbawa ganito, bibigyan kita ng may tamang baboy. Baboy, pero may tama, yon. Tatanggapin mo ba? Hindi ka, nag-aalangan tayo. So, ganun din ang Diyos. Ang gusto ng Diyos sa atin, yung body na meron tayo, yung katawan na meron tayo, ingatan natin. Bakit po? Templo ng Banal na Espiritu? Gusto ng Diyos malinis to? Gusto ng Diyos pure ito? Gusto ng Diyos ito ay kaaya-aya? Living sacrifice. Dahil hindi nagamit ang Diyos ng tapayang madumi. Gusto ng Diyos tayo malinis. Holy, acceptable unto God. Acceptable unto God. So may mga bagay pala ang Diyos na hindi tinatanggap. May mga service pala ang Diyos na hindi tinatanggap. Kasi nalagay yun, acceptable unto God, which is your reasonable service. At ito pa, binigyan din ng verse 2. Kaya nga, ang tattoo ay bawal sa atin, and be not conformed to this world. Kung sa Leviticus chapter 19, binigay yung mga prohibited acts kasi ito ay pagan practice. Ngayon naman, today, sa panahon natin ngayon, yung tattooing, associated yan sa gawaing pangmundo. Gawain niya ng mga makamundo. So bilang Kristiyano, ang sabi ng Bible,
be not conformed to this world. Kung sa mundong ito'y astig yan, kung sa mundong ito'y okay yan, accepted, orthodox, na madami. Ang sabi ng Bible, be not conformed. You as a Christian, huwag ka nang umayon dyan. Dating buhay na yan, dapat hindi mo na yung binabalikan. Buhay yan ng mga hindi mananampalataya, huwag mong gayanin. Huwag kang ma-conformed to this world. Kundi, ano sabi ng Bible? Be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, ang perfect will of God pala ay yung God's living sacrifice natin. Yung katawan natin. Yung ang gusto ng Diyos sa atin, ingatan mo yung iyong katawan na yan. Hindi yan para sa atin. Gawain niya ng mundo, kaya hindi dapat natin yung ina-adapt. Kaya nga ang God Disabled Baptist Church ay hindi nagtotolerate na ang bawat sino man sa atin, sige lang, okay lang. Cross din naman eh. Verse din naman, okay lang, sige. Pero hindi po tayo dyan. Yung ibang churches, though they might agree sa, sige lang, walang problema dyan, kasi nakikita natin sa panahong ito, maging ang mga pastor na nangangaral, magagaling na sa theology. Pero makikita mo hanggang leg hanggang katawan. Tapos kung magpe-preach, naka-t-shirt, pinapakinggan ko, tama naman ang aral ang gagaling. Pero bilang isang normal na tao, wala ka pang nalalaman sa Biblia. Pag nakita mo yung ganung nangangaral, ano ang iyong makikita? Diba, parang hirap paniwalaan. Kaya nga ito ang sabi ng Bible, Ephesians chapter 6 verse 1 and 2. Hindi ko alam kung paano niyo itong maunawaan, pero ang bilin sa akin ng aking mga magulang, huwag na huwag kang magpapatato. Bakit? Health reason, mahihirapan kang mag-donate ng dugo. Pangalawa, mahihirapan kang maghanap ng trabaho. Pangatlo, magkakaroon to ng big impact sa iyong buhay. Sabi ng aking papa at ng aking ina. Kaya ayon ang papa ko, napakalinis ng katawan, walang tato. Malinis ang aking ama. Tamang sabi, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Sa Ephesians 6:1 and 2, binigyan din dito yung mga magulang. Minors must follow their parents' preference on moral issues that the Bible doesn't address. Children are to honor and obey their parents. For minors, to get tattoos against their parents' wishes constitute a sinful rebellion. So kung ayaw pa lang ng magulang mo na ikinagpapatato, tapos ikaw bilang yung people o yung steward, may magulang ka pa, nagpatato ka, ito pala ay naghihila o bumubuo ka sa iyong puso ng rebellion. Ayaw nga ng magulang mo. Ano ba sabi ng Bible? Children, obey your parents. Iyan ay para rin sa iyong ikabubuti. Kaya nga, kapag ito ay isang silip lang naman ito para ating makita na may mga magulang talaga na, sige lang, walang problema sa ganyan. Pero may mga biblical parents na nagpa-practice ng ganito, bagaman sila ay hindi paligtas, they practice what is right in the Bible. Tinuturuan na, huwag anak. Ayun ang gusto ng magulang Ano ba sabi ng Bible? Igalang natin ating mga magulang. Ano po? Tingnan niyo pa, James chapter 4 verse 4. Friendship of the world is enmity with God. Yang gawain yan, associated with the world. So pag ginawa natin yan, para na rin tayo kaibigan sa mundo. Di ba? Pag tayo nakipagkaibigan sa mundo, kaaway natin ang Panginoon Diyos. I mean, sa pakikipagkaibigan, hindi masama makipagkaibigan yung gawain nila ay atin ang kinokopya. Nakikipaggaltas, pinoprovoke natin ang Diyos sa galit. Kaya nga, the walk of the world should not be the walk of the church. Other church might see it okay, but God Disabled Baptist Church does not tolerate individual to have one. Kung ikaw ay ligtas at member ng iglesyang ito. Kaya, mga kapatid, sa simbahan pong ito, we discourage and we do not tolerate na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng ganito. Huwag na huwag po tayo magpapatato. Huwag na huwag po. Yung mga bata, bagaman sila walang naunawaan, pag lumaki sila, makikita nila na astig yan. Anong sabi ng Bible? Teach them. Turuan natin sila sa mga bagay na tama. So ano ba ang paninindigan ng simbahang ito? Bakit ang God Disabled Baptist Church ay ayaw sa mga ganyang bagay? Kasi nga, we practice godly principle. We practice what does the Bible says. Doon ho tayo sa kung ano sinabi ng Bible. Hindi tayo doon sa akala nating tama. Doon tayo sa sigurado akong tama kasi sinabi ng Biblia. Now, consider this. 1 Corinthians chapter 10 verse 23. Ano sabi ng Bible dyan? All things are lawful for me, but all things are not expedient.
Di ba? Lahat daw ay lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edify not. So kung akala mo'y okay yan, bagaman ang context niya na sa pagkain, kung makakatisod yan ng ibang tao, lalo na't mananampalataya, huwag na. Hindi yan makakabanal. Sabi nga, kausap mo kay Henry, sabi niya kay Henry, bet ka kung ayun naman igagawin mo para sa Diyos, bakit hindi mo lang itatak sa iyong puso? Ba't kailangan pa sa katawan? Di ba? Sa puso na lang natin itato. Wag sa hindi kundi, itanim mo sa iyong puso. Wag mong itatato yan sa iyong puso. Same principle about sa food, offered sa idol, or maybe other church, okay with it, having tattoo, pero hindi lahat nakakapagpatibay ng mananampalataya. Yan kanya, pag ako'y nakita nyo may tattoo dito at nagpe-preach, ano makikita nyo? Star. Ano makikita nyo? Next verse, nakalagay dito. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. Mahaba yan. Ang sabi ng Biblia, ambassadors of Christ. Temple of the Holy Spirit, God doesn't want it. Tapos tayo ay God's living sacrifice. Ngayon, bilang ambassadors of Christ, mangaral ka ng salita ng Panginoon Diyos. At nakita niya, ikay madaming tato. Tapos hindi ka pa niya kilala. Ano ang makikita natin? Ano nakalagay sa ating slides? People might get confused. Malilito sa iyo ang tao. Kaya nga, mahirap paniwalaan. Kasi ang tao, alam din naman, matatalino ang tao. Alam nila pagka ang tao ay nangangaral, pero alam din nila pagka sa physical nilang unang tingin first impression. Dami naman itong tato. Tama ba itong sinasabi nito? Ano po? Kaya nga, people might get confused kapag nakita nila na ikimatato pero ikinangaral. Huwag mo na lituhin. Lilituhin mo ba? Now, patungkol naman sa mga tanong dito, nasa ating screen din yan, what about those people na before they got saved, they already had tattoo? Paano nga naman yun? Brother Romel, ako bago ako maligtas, may tattoo na ako. What about, o kaya ito pa, sa patanong ito, what about Bible verse naman? Ang tattoo, okay lang ba yun? John 3:16. Dito, Malakay 3:10. Verse din naman Mga Bible din naman nakalagay lang sa aking katawan. Okay ba yon sa God Disable Baptist Church po? Ito po ang atin. Tingnan natin yung picture. Wait lang daw. Nag-black out. Dito, makikita natin dito yung mga sige lang. Siguro, baka na makita nyo din para Okay, kita nyo ba? Papatato pa sa kayo din. Ayan. Nakalagay dyan ay, cross, faith over fear, nakatato. Tapos, in God have I put my trust. Tapos mukha ni Jesus. Di ba? Brother Romel, din naman ako Ako naman ang tiyato ko naman ay pangalan ni Jesus. Ang tiyato ko naman ay Bible verse. Siguro naman okay yan. Okay pa rin ba yan? Kayo na umalam. Hindi. Pero doon sa isang tanong na, paano yun? Ako'y bago maligtas, may tattoo na ako. Gusto kong panoorin niyo to. Gusto ko pa panoorin niyo yung may inihanda akong bagay. Kilala niyo ba ang aking kapatid? Ayan o. Ayan yung mga tattoo. Di ba may kapatid ako, si Kuya Ryan? Bago ko naman ito ipakita, yan, kanya yung arts yan. Arts niya yan, ni Kuya Ryan. Nagpaalam ako sa kanya kung okay lang, sabi niya, sige lang, walang problema. Kita niya yan, madami yan, pero hanapin niyo dyan ng isa sa katawan ng dati nating membro. Hindi alam na kapatid na Baptist din pala yun. Di ko din alam. Pero isa diyan ay Baptist. Gusto niyo malaman? Yeah. Hanapin nyo dyan. Yan ay arts ng kuya. Yung iba diyan, kaya cover up. Mga sinauna na, tinakpan na lang ng aking, pinatakpan sa aking kuya para Ulitin ko, yan ay may permission ng aking kuya para may flash, kaya nagpaalam ako sa kanya. Tingnan pa natin yung sa kanyang arts. Ito pa.
O yan, yung kanyang mga arts. Si Kuya Ryan ang nag-aano na yan. Yung iba, cover up dyan, pinapatakpan sa kanya. Pero yung Medusa, cover up din yan. May mga luma na tato. Hindi ako yan. Wala. Mamasal yung aking katawan, kaya hindi ako yan eh. O, tingnan nyo pa. O, tingnan nyo. Ulitin ko si Kuya Ryan. Hindi ko binibida ang aking kapatid. Siya na yan. Yan, Kuya Ryan, nakasombrelo. Sumali siya sa competition. Ang category ay newbie. Kasi bago-bago talaga siya. Siya ay nakakuha agad ng 11th place. Pero alam nyo, nung kami nagkakaroon discussion na ganito, patungkol sa tato, sabi, Kuya Ryan, dinudumihan mo ang katawan ng tao eh. Ano ka sabi ng Bible sa ganyan? Hanggang sa naaalala niya, hindi na siya nagtatato hanggang ngayon. Yung kanyang tattoo shop, close na. Yung kanyang mga investment sa mga device na gamit niya, wala na. Nandito nga yung isa, ginagamit ko. Yung ilaw. Yung ilaw ha. Diba, ilaw. Sa ano yun? Sa ano yun? Sa pagtato. Yung light na nagaganon, ginagamit ko yun pag naglilinis, kung ano man. Ibig sabihin ko lamang, kung yung mga hindi pa miyembro na nakakaunawa ng tama ay kayang bitawan yung ganyan, eh lalo na tayo. O tingnan nyo pare. O tingnan nyo ito. Tingnan nyo next slide. Tingnan natin. Ayan, yan muna. Play mo nga natin yung video na yan. May sinend po ako sa Messenger na tingnan nyo kung paano ginagawa. Ayan, tingnan niyo po yan kung paano ginagawa. Si Kuya Ryan, oh. Alam niyo, malaki yung bayad sa mga ganyan. Ang isang araw, 6,000 agad. Oh, di ba? Tingnan niyo, yung kanyang skills, handa niyang iniwanan niya alang-alang sa katotohanan. Kasi nga, biyaya, nauunawaan. Nauunawaan yung katotohanan. Kaya nga hindi niya pinanghinayangan yung ganyan. Madami nang hihinayan sa kanya. Pero dahil nga alang-alang sa katotohanan at alam niya sa kanya sarili na mali ito, hindi na. Ngayon, para sa may mga tattoo na, sa mga ligtas na bago maligtas ay may tattoo na, kilalanin natin tong taong ito. Kilalanin natin na rin. Yung nakita nyo kaninang may puro tattoo na katawan, yan. Tingnan nyo next picture. Yan. O, tingnan nyo pa yung isa pa. Basahin natin. Si Leandro de Souza. This is Brazil's most tattooed man's transformation. He underwent laser tattoo removal to leave his old life behind. Anong sabi dito? Once known as the most tattooed man in Brazil, sa pag-aaral, 95% of his body ay puro tato, is preparing to begin theological studies after receiving a scholarship for ministry and missionary work. His story, reported by Dario Cristiano, reflects a journey of religious conversion and life transformation. Ang tatanungin dyan ay ang conviction mo. Kasi ang Diyos ay nagbigay ng mga ways, ng mga means, para yung old life mo ay hindi mo na maalala. Ngayon, itong si Leandro de Souza, puno ng tato, bago maligtas, he underwent laser tattoo removal. Tingnan natin yung video at dito po tayo magtatapos kung paano ito ginagawa. Ayan, o. Ang kanyang sounds ay pero magandang pakinggan na rin natin. Anyway, which is the process I'm going through. But when this process ends, I want to reverse it so that it can go to poor countries here on the way back from Brazil, where you have to be referred through the emissions department. Then you can reverse the funds and prove that you're helping children. And what's your life been like there in Baget after you went viral?
I'm not going to say in Brazil. I'm not going to say in the whole world, right? Since the second session, you've been walking and people have been commenting. Then you've stopped. Some ask to take a picture. There's not a day that goes by that I don't go out, that I don't give a testimony of what's been happening in the last 2 years. In these 3 sessions that in addition to the aesthetics that you're seeing, God touched my heart through the Holy Spirit of God and I changed several things overnight, right? Someone who used 5 grams of cocaine a day, smoked marijuana every day, 2 packs of cigarettes, LSD, she was always high. Today I am in charge of the missions department of the Assembly of God in Bagé, in the Tupa neighborhood. And also with the exposure, they imagine that my social media is paid, but I am not paid by social media. I still depend on donations from countless brothers. Do you want to become a pastor? If it is God's will, yes, I have ambitions like this in the gospel to reach and travel, spreading the word and testifying. And this solidarity, what do you do with it? I pay for food and lodging and I also pay the house bills, water, electricity and petty cash, and I am accountable. If you survive, you feed yourself. If you survive, you feed yourself too. Well, Leandro, are you ready for our 4th session? Everything is ready. Thank God. Let's go then. Let's go. Amen. Kita nyo? So, para sa mga may tattoo bago maligtas, conviction nyo yan. Ngayon, base sa inyo naunawaan, how are you going to respond? Kung itong lalaking ito, naunawaan niya na mali yun, ang kanyang conviction, I will undergo laser tattoo removal. So, nasa inyo yan. Nasa inyo yan. Gaano kalaki ang pananampalataya nyo? Saan ka dadalhin ang conviction mo? Mananatili ka bang ganyan? Ko-confuse mo ba ang tao? Kaya mo bang itago talaga yan? Are your bodies a living sacrifice? So nasa inyo. Ang akin lang, nagbibigay ako ng idea, tinuturo namin sa inyo, bakit sa God Disabled Baptist Church na ito ay hindi pwede yung ganyan? Kasi ino-oppose natin yung mga godly principle sa ating simbahang ito. Kaya salamat sa Panginoon. Ngayon, hindi ko alam kung may tattoo kayo, pero ang Diyos ay hindi madamot sa pamamaraan. Nagbibigay siya ng means, ng ways, para maalis yung mga dati nating pamumuhay. Okay? Kaya may tanong ba kayo? Sana nasagot yung mga tanong nyo. Paano yung mga may tattoo? Ay, paano yung mga Bible verse? Hindi rin yan eh. Kahit ngayon, pinaalis nga yung mga cross, di ka? Mangaral kang salita ng Panginoon, puro ganyan yung tsura mo. Mahirap. Malilito sa yung tao. Ano po? So, salamat po sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Tayo pumikit. Panginoon Diyos, magandang hapon po.